nag-meeting si Franklin Delano Roosevelt, Presidente ng Amerika. Si Winston Churchill, Prime Minister ng Britanya. At ang Pangulo ng Republic of China na si Chiang Kai-shek. At doon, nag-issue sila ng Cairo Declaration na sinasabi, ari-arian na ninakaw ng Hapon sa China ay isa sa uli sa China. Ito po noong 1945 sa Potsdam Declaration, kinumpirma. At matapos ang gera noong 1952, sa isang tratado ng Hapon at China, isinauli ang mga ari-ariang ito. Noong pong 1971, finally, na-recognize ang People's Republic of China ng United Nations under the One China policy at ang Taiwan bilang isang probinsya lamang ng China. Kaya lahat ng pag-aaring nailipat sa Republic of China, ang People's Republic of China ang naging successor in interest. 1975, nagpulong si Presidente Ferdinand Marcos Sr. At ang Premier ng China na si Zhou Enlai. At sila ay pumirma ng isang communique, isang tratado kung saan nire-recognize ng Pilipinas ang People's Republic of China as the One China at lahat na naging ari-arian nito. Noong pong 1978, gumawa ng isang claim si Marcos Sr. ukol sa mga bato-bato dyan sa South China Sea, specifically sa Spratly Islands. Yan po ngayon ang pinagtatalunan. Ang mga isla po na yan, sa ayaw natin at sa gusto, tumututol man kayo o sumasang-ayon, ay sinauli po ng bansang Hapon. Hindi sa Pilipinas, hindi sa Amerika, hindi sa Vietnam, hindi sa Malaysia, hindi sa Brunei, kundi sa People's Republic of China. Kaya po, kung meron man tayong gustong palabasin sa mga bato-bato na yan, sapagkat ang China ang may posisyon ng mga isla na yan. Kung ayaw nating tanggapin na sila ay may titulo dyan, hindi ba natin tatanggapin na sila ang may posisyon yan at sila ang may kontrol niyan?
Pero ito pong pamahalaan na ito ay naging circus na. Dahil pag tinanong ninyo si Ricky Manalo ng Department of Foreign Affairs, teritoryo natin yan. Pag tinanong nyo si Gibo Teodoro, Secretary of National Defense, atin ito. Pag tinanong nyo si Eduardo Anyo, sa Pilipinas yan. Kaya, noong Nobyembre, gulong-gulo na si Bongbong Marcos dahil tuwing maglalabas sila ng isang resupply mission sa BRP Sierra Madre, binobomba tayo ng tubig. Lumalaki ang gulo. Kaya siya ay nakipag-usap kay Xi Jinping noong November sa San Francisco. Humihingi ng isang de-escalation of conflict. At nung siya'y pumunta sa Japan, in-announce ni Presidente Marcos mismo na kailangan na ng Pilipinas tumahak ng isang paradigm shift, isang pagbabago sa panuntunan ng pagtrato natin ng ating polisiya sa South China Sea. A few days after, nag-usap si Wang Yi at si Ricky Manalo sa isang phone conversation at nag-agree sila na tatawag ng isang bilateral consultative meeting na naganap noong Enero. Kaya yan po ang foreign policy natin ngayon. Kaya isang Vice Admiral Albert Carlos, sigun sa bagong foreign policy na yan, gumawa ng isang operational arrangement with the Chinese Embassy. Ano ang nangyari kay Admiral Carlos? Ginurgur. Sa pamahalang ito, pag gumawa ka ng tama, gugurgurin ka. Tama, mali. Pagka gusto mong i-exercise ang freedom mo of expression and freedom of assembly mo, gugurgurin ka. Tama o mali? Aba, pumalag ang mga PMAers. Pumalag ang mga sundalo. Pumalag ang mga retired generals. Ninervyos ang Malacanang, kumatog ang mga tuhod ng mga ahas sa Malacanang. Kaya nagbago ngayon. According to the South China Morning Post, ang sabing huli ni Marcos, kailangang marinig ko ang tape recording para malaman ko kung sinong paniniwalaan. Anyo, Manalo, Gibo, nanginginig na ang tuhod nyo! Baka kayo makurkur!
Ito na! Hindi nyo sinusunod si PBBM. Ang sinusunod nyo ay ang mga gringo. Meron kayong sariling agenda. Kaya, ano ang tamang hakbang? Bakit itong tatlong itlog na ito? Isa malasado, isa Penoy, isa balot. Yung balot, yung kamukha ni Subas Herrero. Wala nang buhok. Ngayon palang tinutubuan. Dahil ang utak niya, bartap na tiyan nga siya. Pero, utak sanggol. Ngayon palang tinutubuan ang buhok. Ay, sorry. Eric Celis. Kaya tayo ay hindi lamang nagtatampo, kundi nagagalit. Dahil may mga tao sa gobyerno ngayon na pinababayaan ni Presidente Marcos na sila magdikta kung ano ang mangyayari sa ating bansa. Ganong siya ay Pangulo. Kung hindi mo kayang maging presidente, alis dyan! Kung hindi mo kayang i-reinstate si Albert Carlos, kapalit ni Browner na nangingitim na sa takot sa Amerikano, alis dyan. Pinangako mo sa tao, post-pandemic, economic, rapid recovery. Biyahe ka ng biyahe. Saka babiyahe mo. Nung nakaraang quarter, bumagsak ko ang foreign investments by 63.4%. Alis dyan. Bigyan mo ng pagkakataon ang mga taong una, may tiwala pa ang mga tao. Pangalawa, may kakayahang mamuno. At pangatlo, may bisyon para sa ekonomiya at kasanayan nitong bansang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Alis dyan!